So, ang gusto ko sa aking mga empleyado isang araw, may mga business din sila, pero kaya lang sila nasa akin kasi ka-partner ko sila sa iba kong ginagawa. Kung wala pa negosyo kayo, huwag niyo munang pangarapin yung passive. Unahin niyo muna meron kayong isang pinagsisimulan na active. Patawad mo naman. Gusto mo kagad i-L1, hindi mo ba nga ginagawa yung active? Kailangan may active muna. Naintindihan niyo naman lahat difference ng active tsaka passive. Yung active, pag nagtrabaho ka ngayon, dati ako nagpapakutos dyan sa Seabreeze. Pag nagpakutos ako dyan, yung abot sa akin na benching ko, tahong, 50, yun yung kit ko. So, pag hindi ako nagtrabaho, wala akong kikitain. Pero ang passive, habang naggagala sa Italy, ang aking misis, habang naunggas sa kanyang nanay, may kinikita. Yun ho yung pagkakaiba. Maliwanag. At lahat doon tayo ay gustong maraming oras. Paniwalaan niyo ko, ang existence po natin sa mundo ay dahil hindi talaga dyan sa Chanel o Gucci o Versace o kung ano man yan, o sports car o kung ano man. Yan ho ay para sa experience natin sa bawat pamilya. Pag wala ho yung kahit gano'ng kakayaman, hindi ako bilib sa iyo. Pero kung wala ka naman choice, mahirap din yun. Dapat nandun ka sa gitna. Paano mapunta sa gitna? Kailangan naman passive income. Entrepreneurship muna, pag meron na kayo, aim natin yung passive. Huwag yung gaya-gaya mo, tumaya ka. Pagka balik sa matini, balisong lahat. Pagka paso lahat din. Pag nag-ano din gagawin lahat. May narinig din ako, farm. Okay naman ang farm, pero make sure marami na kayong ibang income. Pang-passive income na tayo. Okay, so dediretso tayo dito. Pero pag may oras tayo mamaya, pwede kong pasadahan kung ano yung mga formula para kayo ay magkaroon ng business. Yung mga list ng passive income, sige, simulan ko muna. Pasadahan. Bigyan ko yung background sa real estate. Noong unang panahon, kaya ako real estate dyan, hindi tayo pwedeng pag-may-ari ng lupa. As a matter of fact, ngayon may bansa, hindi ko na napabanggitin, pero mga singkit sila. Hanggang ngayon, kahit anong yaman, hindi sila pwedeng mag-may-ari. Except dun sa mga malalakas, dun sa primaries. So, royal blood lang. Ngayon, malaya tayong magmayari. Alam niyo bang ang daming lupang nakatiwangwang na hindi natin napapakinaban? Kaya ko lang ito ginagawa ay dahil naniniwala akong tayong Pinoy ay hindi dapat talaga naglilingkod sa ibang bansa. Dapat tayo ang amo. Nakakalungkot kahit na anong kayamanan na makuha nyo, kung second class citizen ka, napakahirap po. Kaya ako, pag minsan nagsasalita ako sa ibang country, pag alam ko maraming Pinoy, talagang tinatagalan. Bakit po? Kasi ang lupa natin ang pinakamaganda. Hindi na kahit sa dito tayo pinanganak ka. Yung kumontra sa akin na magaling magtanim, sasama ko kayo. Except Israel kasi yung technology nila. Sa disyerto kayo, ino-open ho kasi ng KSA yung isang pinakamahabang city ngayon. Alam naman natin yun. Okay, tingnan natin kung kaya nyo magtanim pag sa labas. Kasi sa sobrang init. O doon naman ho sa sobrang lalamig, yung dulo ho doon ng kaduluduluhan ng Canada, sobrang lamig. So ang pinakamagandang weather sa atin, yung ating tag-ulan, halos parang tag-araw. Paano mo gagawin? Sir, wala akong lupa. Ang diskarte, yung mga nag-abroad, alamin mo, lahat ng mga nakatiwawang na lupa, may ari yan. May nakaready kontrata ako. Ang gagawin mo lang, makikiusap ka na ikaw ang mag-aayos. Kung ikaw naman ang kamag-anak mo na maraming lupa, nasa abroad, hanggang kailan niya dadalhin yung lupa na yan? Win-win. Nagbabayad ka ng amilyar, nagbabayad ka ng tax, ipahiram mo naman. So win-win kayo. May dividendo kayo, may kontrata. Kaysa nakatiwangwang, may nakikinabang. At doon naman sa magaling mag-asikaso ng lupa, napapakinabangan niya ang produkto ng kanyang kamay. So, ang real estate, marami siyang paraan para kumita. Pero unahin ko lang yung demand, buy and hold. Dahil marami silang pera, bibili sila ng marami, tapos kalimutan na muna, saka ibenta. Ito, pinakaayaw.
Kasi gaano karami ang billionaire ngayon sa Pilipinas o multi-billionaire na ganito karami ang pera. Pero pwede yan, hindi ko inaalis kasi doon sa mga may gusto. Ito yung madalas namin ginagawa. Quick cash splittings. Babae, then si Sel. Ito quick cash splittings. Ito yung binibili, tapos bebenta. Ano ba yan? Pag bibili kayo, wag yung maganda. Normally, yung bibihisan pa. Yun yung... Ang bagay dito is yung ginagawa namin ni Laika na sino dito nagtatrabaho sa bangko? So yung mga, ang tawag doon, NPA. Sino ang follower ni Kuya sa akin? Yan, okay. Tinanong si Kuya. So, yung ginagawa ni Kuya Sari sa ibang bansa, ginagawa rin dito ni Kuya Manuel and saka nung sa pagbuko. Pero kami rin, pwede siyang gawin dito sa pwede. Kasi yung mga bangko, non-performing assets, ayaw na ayaw nila. NPA nga ay non-performing. Pero kung paano ang paraan, ay napakadali. Kasi gusto nila mag-unload ng assets. Tayo naman ay bibili ng napakamurang halaga rin, tapos pinipilippings. At normally, hindi yan buong pera. Huwag kayong matakot, hindi malaking pera. It's normally reservation lang. At yung reservation, magugulat kayo kung magkano lang. Isang 25,000 lang or less. Depende sa value ng property. Ito, old school din to, pero paborito naman to ng misis ko. Yan. Yan ay si maglilista. Lahat na lang ililista niya. So may kaunti kaming building dyan sa ano. So yan gusto niya. Pero ako hindi ko gusto masyado yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayo ng gusto. Dahil kung pare-parehas tayo ng gusto, edi pare-parehas sana tayo ng asawa ngayon. Ano ha? So, yan naman, basic din. Paupahan mo, singilin mo. Handa ka lang dun sa mga reklamo sa ilaw, sa tubig, sa natulog. Pero kung magaling ka, yung isang tao pa doon, ililibre mo siya yung tagapag-intindi mo. So okay din mo yan, passive din mo yan. Nandun muna tayo sa passive kasi advanced kung sa teaching, pang masteral na yung dinidiscuss natin. Okay, sunod po. Ayun yung isa kong sinasabi sa inyo kanina, yung kay Kuya sa yung non-performing assets. Sige. Ito, ginagawa ngayon ng ilang kasama natin dito. For as low as 350 to 700,000. Pero actually, mura lang ang reservation. Then, papaupahan nyo rin, kung magmamanage na, merong management team. So, wala kayong intindihin. Bagay ito sa mga OFW. Ibibigay niyo yung pera, may kontrata kayo, i-manage, then, saka, wala na kayong sakit ng ulo. Normally, ito yung mga hotels kasi, di ba yung hotels mahal? Lalo na sa mga 15,000, 20, 25. Ito, magkano nga ba yan? 3,500 lang, di ba? Ang upahan. Parang gano'n. Alright. Ito yung, lahat tayo passive ha, lalo na sa may lupa. Yung Agarwood, isang buong seminar siya, maghapon. Alam niyo ba ang bayad sa seminar na sa Agarwood? 50,000. Kasi ito special. Ngayon binibigay ko sa inyo libre. Yung misis ko makapagpatunay, yung mga seminar na inatinat namin sa ibang bansa, kay T-Harv yata, kalahating milyon. Alam niyo ba kung bakit yung sinishare? Kasi hindi na natin kailangan gumastos ng malaki para matutunan ang isang bagay. Sino mo may alam ng Agarwood? Pakita sa kamay. Ang local term ho natin dyan, laplisan. Okay. Ang mga Muslim ho, pag nagdadasal, ito yung ginagamit. Tapos ito yung halo sa pabango ng mga brand. Hindi ko na may mention yung mga brand, pero yung mga mahal na brand, ito ho yan. Ito ho, ang technology na sa amin.
For 4 years, may internet naman kayo, i-google nyo kung magkano ang halaga ang 1 kilo. Sobrang mahal. Sa lahat po ng wood, ito ho ang pinakamahal. Pero kahit magtanim kayo, kung hindi kayo naka-register sa DNR at hindi nyo alam ang inoculation, kung paano gagawin yung bunjay, hindi nyo siya sakayang gawin. So kailangan ho ninyo maintindihan na yung mismong technology ay binibigay ho ng partner ko. Doktor ho siya, nakasign ho siya sa Asian Development Bank, sumusweldo siya ng 6 digit, nag-resign siya, kasama ho namin yung isang congressman, at napakarami pa hong napakalalaking tao para ho gawin namin to. Paalam na rin ako kung paano ma-share na to sa tao kasi matagal din yung 4 years. So kung may mga bakante kayong lote, di hamak ko na maayos to kaysa sa tubo o kaysa anumang pananim. At ito, hindi ko basta nananakaw. Kahit po siya nakawin, kung hindi naman niya alam ang proseso, walang kahoy lang din ho siya, pagkatong lang. So kung may nakatiwang mo kayong lupa, isip-isipin niyo na ngayon. Ito ho ay napakagandang source ng passive income at cash flow kung diretso. Kahit doon sa mga empleyado ko ngayon, si Laika, sa realty ko, meron siya lupa, ituturo ko sa kanya. Ano, yung mga dito pa mag-stay, pwede naman natin pag-usapan po. Sa mga taga Makati Mentors, ito naman ho yun. Ito ho yung pinakamagandang source din ng passive income. Kung except wag nyo lang ilalagay sa Sultan Kudarat o hindi naman, ayoko magsabi, pero pinakamaganda ho yan, BGC, Makati, Alabang. Ayan ho yung parang may kapatid na nag-iingreso sa iyo ng kita, pero wala kang ginagawa. Ilalagay mo lang, dire-diretso. So kung may mga gusto kayo, paborito naming pamilya, pag nasa, ito si Unique, paborito. Sa Japan, pag kumakain mo kami sa gabi, tinatamad kami umorder na, pipisipin mo lang yan, kompleto na yung mga pagkain. So, kung may gusto kayong imported, 28 years na ho ako sa logistics. Marami kami natutulungan na ganun. Piliin nyo lang kung ano yung gusto. Ito, may mga bagay ho na hindi nyo kailangan gawin lahat. Wala pa akong namin na tao na kaya niyang gawin lahat. Ito ho, never nyo makikita, pero yung katatapos ho naming event sa Okada, successful, nandun sila Senator Ping Subiri, habang nasa London kami ni Mrs. Bakit po? Kasi kaya passive siya, may mga tao magagaling sa events. Kagaya ng private namin, ang tawag mo sa kanya, lahat kasi meron na ngayon, World Banks, Food Expo, Construction, everything. Yung sa amin naman sports. Sa amin na yung Philippine Sports. So, hindi pa nga natatapos yung Okada. Meron na kaming Baguio, meron na kaming SBM, Subic, Clark, Pasay. So, ang gagawin nyo lang dyan, by the way, sino ho naglalagay? Magagalit sa akin mga tiga-bangko. Sino ho may pera sa bangko? Pakita sa kamay. Okay. Except may negosyo ho kayo, tulad ho namin, pampasweldo, mabilisan. Dapat wala ka sa bangko. Kasi ho, yung inflation ho, talo pa ho tayo. Magkano ang pinakamalaking interest na binibigay sa inyo? So kaya ho, ang tuturo ko sa inyo, laging ilagay nyo sa mga businesses. Pero make sure, ang kontrata ay covered ka ng kontra. Kasi pag hindi ho covered ng kontra, mahirap po magturuan. Yung business mo ay 2 beses lang nag-aaway ang tao. It's either ho pag nalulugi, nagsisisihan, or pag kumikita, nag-aagawa. So dapat may kontrata.